Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayeg at ngayong araw na ito babanatan natin pag mali at pag tama naman ay atin po itong papalakpakan. At ngayong araw na ito ay ginimbal po tayo ng matinding balita. Ito po yung pagkamatay nitong si Yusek Cabral. Mama, papaliwanag natin kung bakit napaka-importante na yung issue na yan pag-usapan dahil naku po, mukhang meron na namang nagtatanim ngayon mukhang binabaon talaga sa limot yung binhi ng korupsyon sa Pilipinas. At the same time, pag-usapan na rin natin ito si yung pinakasikat pagdating sa pagsisisante pinakasikat na si Torre na ngayon ay isa ng traffic enforcer. Gago! Sabi nga nila, di ba mga kababayan, karma lang yan. Pagkataas mo ng walang niya, ikaw ngayon ang winawalang niya. Alam mo, sa dami-dami naman ang i-appoint sa'yo. Hayop yan. Ewan ko ba? Gago! Sa dami-dami ng... Hindi po natin minamaliit ang MMDA. Linawin lang po natin mga kababayan. Hindi po natin minamaliit ang trabaho ng mga MMDA, mga traffic enforcer. Hindi po natin minamaliit yan. Ang sinasabi lamang po natin, ngayon nga po na isa ng MMDA chairman, etong si Torre, ay isa ho itong demotion. Bakit kanyo? Kasi PNP chief ka eh. Ang PNP chief natin ay talaga nga namang isang karangal-rangal na posisyon. At aminin na natin, ito ho'y napakataas na posisyon. Sa katunayan, pag ikaw ay naging PNP chief, ayan ho ay talagang pangarap ng bawat pulis. Maging ho yung mga nag-aral sa PMA. Yan ho ang pinapangarap. Kakaiba ho yung level ng PNP chief. At ikaw ay hindi lamang sinisante sa bilang PNP chief, pero ikaw pa ay lalo pang tila binastos. Yun ang Gago! katotohanan doon. Kasi sana kung gagawin kang Secretary of DILG, yan, pwede yan. Gago! Tangina, sino kaya ang namipa ko noon ito? Mga Romualdez? Ako, may hinala ako. May kikwento ako sa inyo, ha? Gago! Mantakin mo kung sakaling sekretary ka ng limbawa ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Ayan, yan, magandang posisyon yan. Para deserving mo kung sakasakali. Ibig sabihin, bilang isang PNP chief, deserve mo maging secretary o kaya presidential advisor, yung mga ganyang level. Secretary level, ika nga. Pero yung gawin kang MMDA, pambihira, oo. Gago! Para bagang sinasabi sa'yo, lumayas ka na. Ito na lang appointment mo. Para may sahod ka kasi medyo mataas din ang sahod nun, 200,000. So, ibig sabihin, para bagang pang palubab loob na. Alam mo yon, para bagang para bagang dati kang umiinom ng mga mamahaling alak, di ba? Mga mot-mot yan. Alam mo yung mot-mot? Yung ano bang pangalan nun? Nung champagne na yun. At saka yung mga makala ng iniinom mo. Tapos biglang tinanggal sa iyo yun at sinabing, eto, uminom ka na lang ng tubig kanal. Parang gano'n. Gago! Pero may inumin ka pa rin naman. Parang gano'n yun. Ikaw ngayon, may posisyon ka pa rin naman. Pero MMDA, ang asikasuhin mo yung traffic. Pero alam mo, medyo, honestly, medyo kinakabahan ako dito. Hindi, walang biro. Kinakabahan ako sa posisyon ni Torre na ganito, yung maging MMDA chairman. Paano kung magbida-bida na naman yan? Kasi mahilig magbida-bida. Naalala nyo? Huwag nyo kakalimutan yun. 2-minute response. Tapos papatawag pa siya ng media. Di ba? Papatawag siya ng media. Yung pala planted na yung mga tatawagan nila. Di ba? Gago! Paano kung sabihin ninyang paluluwagin niya na ang EDSA? Anong gagawin? Tatanggalin niya lahat ng sasakyan doon. Bawal na dumaan. Gago! Para maluwag ang EDSA, di ba? Ganun baka ganyan na Alam mo naman ang mga diskarte nito, discarding pang kanto Di ba? Yung kakalad-kalad kita dyan, yung mga ganong klaseng baka mamaya ganyan ang gawin niya Mamaya yung mga
yung mga humaharang diyan, mga na traffic enforcer diyan na ano, kakalad ka rin din niya pagka hindi niya nagustuhan ng karakas, 'di ba? Ganun 'yan eh. Oh, baka ganun na mangyari. Pero alam mo, ganito lang para sa akin ito yung aking opinion tungkol diyan. Kasi para bagang since ikaw ay 4-star general at sa batas, isa lamang ang maaari maging 4-star. Porn star, pwede. Pwede ka dyan. Yung, alam mo yung mga tatay na, yung ano man tawag doon, ano ba, hindi step sister step daughter. Pwede ka sa mga ganong klaseng Hindi, 4-star, ibig ko sabihin, 4-star, isa lang ang pwede dyan. At yan ay nakukuha lang ng PNP chip. Since 80 plus days ka lang, I think 86 days ka lang atang naging PNP chip. Sinibak ka na doon sa posisyon na yun dahil ang tigas ng ulo mo, ang kapal na mukha mo at ang yabang mo. Yan po ibig sabihin, nawala ka lang sa posisyon. But still, by law, you are the 4-star general. Ngayon, ang problema, yung PNP chief ngayon, si acting PNP chief, hindi makapwesto bilang PNP chief dahil nandiyan ka pa. Hindi ka pwedeng pag-resignin basta-basta. Di ba? So, para lang siguro suhulan ka, sige na, tanggapin mo na lang to. Gago! Para umalis ka na sa PNP, tanggapin mo na lang tong posisyon na ito. At least ito, may 3 taon ka pang MMDA chairman, di ba? Kung aabot pa, Gago! Malay mo, pag bitaw mo, biglang ilang araw lang, sibaking ka na rin dyan sa MMDA, di ba? Para lang mapagbitaw ka. Kasi ngayon, na wala na siya sa bumitaw na siya sa pagiging PNP personnel, hindi na siya pwedeng bumalik. At the same time, malaya na yung 4-star. Pwede na ibigay ngayon kay Nartatis yun. So, PNP Chief Nartatis na talaga yan. Full blown na yan, di ba? So, anong ibig sabihin nun? Baka mamaya inalok lang sa ito. Alika na dito. Bite, bite. Gago! Ganun yung mga aso. Bite, bite. Gago! Pagkagat sa dun sa biglang nakatakas na ngayon yung papatakasin. Parang ganun, di ba? Parang yung sinasabi, inuuto ka lang. So para bagang inuto ka, umalis ka na dyan sa PNP para malipat na kay Nartatis yung estrella niya, yung kanyang star. Tapos bigla ka naman din palang sisibakin. Sana. Di ba? Anyway, pero kasi kung ako kung ako yung gaganyanin, ako magre-resign na lang ako. Kung may honor ako Parang ako kasi yan ang prinsipyo ko sa buhay. Prinsipyo ko yan. Pag ayaw, di wag. Ganun lang, kasimple, di ba? Gago! Hindi, totoo. Kaya nung nanliligaw ako nung kabataan ko, yung kabataan ko, sabi ko, Gago! gusto mo ako? Kung ayaw mo sa akin, hindi wag, umalis ka dito. Gago! Ang ina panliligaw yan. Hindi. Di ba gano'n naman kung may prinsipyo ka, yung ayaw na sa'yo, sinusuka ka na, umalis ka na lang. Pag sinusuka ka na ng administrasyon ni Marcos, umalis ka na lang. Hindi ka na kailangan suhulan pa na, lipat ka na lang namin dito para umalis ka. I mean, kung meron ka pang natitirang honor, pero sa bagay, wala ka naman talagang honor, kailan ka ba nagka-honor? Gago! Lalo na siguro nung ikaw ay kabataan mo, wala ka talagang honor. Gago! Kung ikaw ay meron pang dignidad, di ba? Kung ikaw ay isang meron pang honor na titira sa iyong prinsipyo sa buhay, alis ka na dyan. Di ba? Alis ka na. Hindi mo na kailangan sabihan pa o suhulan pa o palitan pa yung posisyon mo para lang umalis ka. Ganyan ang ginawa Yan yung ginawa ng administrasyon na to. Umalis ka na lang. At sana naman ngayon, baka mamaya kung ano na naman isipin mo dyan. Sa bagay, sige lang, magbida-bida ka para matanggal ka huli. Gago! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaki.
mabaluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan